Hello! So today is yung, ano pang ilang ba ito? Fourth day. So today is August 24 na. So kagabi, umuwi na ako after ko ng sa Ueno, yung dun sa may Starbucks. Sorry, nag-work ako. After doon, umuwi na kagad ako kasi nga may mga need ako gawin na mga tasks. Ang nangyari naman, pagka uwi ko, siguro nakapagtrabaho lang ako ng ilang hours. Tapos, wala, nakatulog din ako. Nakatulog lang din ako. So, ang nangyari, natulog ako ng mga 10 something. Tapos, sabi ko, sige, alarm na lang ako ng 4 a.m. So, ayun, 4 a.m. Magko 5 a.m. na actually. And nag-go-work na ako. And bala ko sana is mga 8 or 9 makaalis na ako dito. So, yung itinerary ko today naman is sa Shinjuku. Around Shinjuku lang dapat. Pero, itatry ko if makakapunta ako ng Harajuku sa gabi. Kasi wala talaga sa itinerary ko yung Harajuku. Pero if ever na mabilis ako today, mag-Harajuku ako. Tapos nag-breakfast na din ako. Kumain lang ako ng Onigiri. Sa 7-Eleven ko yung nabili kahapon pa. Tapos ayan, yung coffee. Gamit ko yung mug nung hotel. Actually, meron din akong this past few days, meron akong medyo na-realize, like the way ka gumastos dito. Kasi nga, di ba, ang palitan natin sa peso, well, currently is nasa mga 0.3, 0.35, ganun siya. So, yung mga bilihin dito is mostly, naka 500 yen, 1,000 yen, 2,000 yen, 300, 3,000 yen, ganyan. Tapos ako, parang, kunwari, pag nakita ko, 1,000 yen, ang mahal naman yan. Ganun. Tapos, kaya, 200 yen, mura lang yan. Ganun, 500 yen, mura lang yan. Tapos, pag nakakita ko na, 5,000 yen, ang mahal naman ng 5,000 yen. Pero kung i-convert mo, for example, yung 1,000 yen is mga nasa 400 pesos lang pala or 300 pesos. So, napapaano ka din, parang medyo napapakontrol ka din sa ginagastos mo. Kasi nga, feeling mo, sobrang mahal na ng item. Kasi nga, 1,000. Kaya ako, ilang beses na akong may nakikita na, ang ganda naman ito, gusto ko nito bilhin. So, nakikita ko, pag tingin ko sa, 3,000 yen. Hindi ko nabibilin. So, parang namamahalan ako, which is okay lang din. At least, diba, hindi ka basta-basta bibili lang. Kasi yun yung nagiging problem ko sa ibang countries na mas mataas yung value ng money nila than sa peso. Kasi, akala mo mura, yung pala pag kinonvert mo, mahal pala nito. Parang sa Singapore, tandaan nyo yung kumain ako ng parang pasta nun na pasta siya, tsaka isang coffee na iced coffee. Tapos nagbayad ako ng parang $30, ganun. Tapos sabi ko, okay, $30 lang. Paglabas ko, nag-compute ako, abot na pala ng 3,000 yung kinain ko. Pasta lang, tsaka yung coffee, diba? So, dun ako nagulat. Tapos dito naman, medyo parang okay siya kasi may nakakainan ako 590 yen. O magkano lang 590 yen? 200 pesos, diba? So, not bad na din. So, ayun, halos nakatapos ko lang ng work. Tapos, init ko na yung breakfast ko. Yung breakfast ko is, yung Japanese curry. Pork Japanese curry. Nabili ko din dito sa 7-Eleven kagabi. So, minicrowave ko lang siya kasi dito sa room, walang microwave dito. So, kailangan ko pang bumaba sa second floor para mag-microwave. Tapos, andun din yung laundry area. Tsaka may vending machine din doon. So, pwede ka mag-laundry, mag-vending. Tapos, may dryer na din doon. So, yung maganda. So, yun. Ito muna kakainin ko. And medyo makalat lang siya. Tikman natin kung ano yung lasa ng legit na Japanese curry. Pero sa 7-Eleven. Although kasi, diba, ang nabasa ko din naman, yung mga 7-Eleven na meals kasi is fresh. Tsaka quality dito sa Japan. Ang alam ko din, laging bago yung meals nila doon na sinaserve everyday. Like, pinapalitan nila, dinideliver nila yun ng umaga. And then, yung mga luma is, I think, dinidispose ko, hindi. Nagiging 50% off. So, fresh to lagi na nagagawa. Hindi siya yung maraming preservatives. Ay, ang galing. Ating lagayan, diba? Tapos, nasa ilalim yung rice. So, itataas mo to. Tapos, yung rice is nasa ilalim. So, ayan, ito yung rice. So, ayun, habang kumakain ako ngayon, magpapahinga lang ako ng very, very slight. So, nanonood ako ng anime. Diba? Siyempre, nasa Japan tayo. Manood tayo ng anime. And then, ayun, kakain lang din ako. Hello!
So, ano na ngayon. So, tapos nakapag-ready na ako. And then, today, ang pupuntahan ko is Shinjuku. So, una-una ko pupuntahan is yung Shinjuku na, yung Godzilla head. Yung sa may taas ng hotel ata, yun alam ko. Yun yung una-una kong destination for today. And then, after nun, di ko na alam actually. May mga nakasulat sa akin para titignan ko pa. Tapos suot ko ngayon is yung nabili ko sa GU. So, ito, t-shirt. Gandang t-shirt niya, ang lambot, tas ang nipis. And then shorts na, ang tawag dito, yung parang gantong shorts. Yung parang basketball na shorts, ganyan. So, very light lang today. Although black, pero light lang siya. So, ito lang yung gusto ko sa hotel ko din. Sobrang lapit ko sa train station. 6 minutes walk lang. As in, kabilang kanto lang siya. So, natin kumay. Okay. So, anyway, ano lang siya, same line. Kinsecho Station, same line lang siya papuntang Shinjuku kung saan ako bababa para pupunta sa Godzilla Godzilla head. So ano lang siya, 12 stops. So di ba ang ganda ng pwesto ko kasi yung mga pinaka-main na pupuntahan mo within within ilang stops lang. And ayun, ganun din today, medyo makulimlim. Napansin ko, makulimlim siya pag morning. Ganyan, no? See? Makulimlim siya pag morning. Tapos, hindi siya malamig, pero hindi din siya mainit, like masakit. Pero pagdating ng mga 12 siguro, mga 12 to 3, yun, sobrang init na. Like, ang sakit na talaga sa balat nung init. Alam niyo, yung itong pinaka-area na pinagsistayan ko, hindi ko pa talaga siya naiikot ng buo. Kasi hanggang dito lang ako sa station. Kasi ang dami kasing mall, tsaka mga stuff sa paligid niya, pero hindi ko pa nakakikita or hindi ko pa napupuntahan. So, di ba ito example. Ayan, example nakasulat dito na basta ayan. Ang sabi dito is sasakay daw tayo sa Chosobu Line Mitaka, tas platform 1. Ayun, platform 1. Tapos ayun, susundin mo lang. Ito na yung platform 1 eh. Ayun na yung platform 1. So, dito ka aakit. Alam nyo, kanina, like plan ko sana habang nag-work, manonood ako ng mga sa Netflix. Kasi, ang dami ko nakitang mga, syempre diba nasa Japan ako, so yung Netflix, pag inopen mo, may mga Japanese titles. Yung mga wala sa usual Philippines na Japanese movies. Ang dami doon, tsaka mga series, anime, ganyan. So, ako lahat. Inad ko sa playlist ko. Tapos na manonood na ako, nagulat ako, lahat sila walang subtitle. So, yun lang yung hindi maganda. Like, yung mga nirelease dito, hindi sila gumagamit ng English subtitle. Nandito na ako sa Shinjuku Station. And then, ang bababaan ko daw is exit B13. So, hanapin natin yung B13. Ang cute dito sa Shinjuku Station. Ang daming tindahan sa gilid. May mga cafe, may mga bilyan ng kung ano-ano. Unlike sa ibang station kasi na parang halos wala eh. So, East Gate daw ang pupuntahan natin. Hala ka, paglabas ko ng East Gate, ang dami, parang sa loob pa rin ako. Ang laki dito, ang laki ng Shinjuku, Ayan o. Meron, na to, paglabas na to ng, parang wala nakasulat ng mga 13. Alam mo, sabi nga nung sa mga ibang vlogs, lumabas ka na lang doon ng station kasi mas madali sa labas kesa sa loob ka ng station maghanap ng exit. So, labas na lang tayo. Oh my God! Ito na yung pusa! Wait lang. Ang cute. Ayun na yung pusa. Kita mo ba? Hala! Oh my God! Wait lang! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Nagsasalita siya. So yun, lumabas ako dito, tapos paglabas ko ng station, yung nakaagad, yung pusa, ito, ayun yung nagsasalitang pusa. Parang 3D na ganyan. Alam mo, picture pala muna ako. Okay, so ang pupuntahan na natin, na-distract tayo doon. At least yun na yung isa sa mga natin puntahan, is maglalakad daw tayo. Tayo maglalakad. Didiretso tayo. Wala na, nag-stop na dito. Ang cute talaga ng pusa. Dito ako pupunta. Tama ba? Makainit na. Kasi, ang ingin na naman ng pusa. Ang cute talaga.
Kaya tawid na tayo. Kumakanta siya. So, ayun. Hanapin natin yung uli ni Godzilla. Alam nyo, yung itsura nga ng mga building dito, parang feeling mo, may lalabas na si Godzilla. Hala, ang laki naman ng ano, ang laki naman ng ibon na to. Ang laki oh. Nakakatakot ah. Crow? So ito, ito yung ano din, yung big camera. Wala kaya mo ay, sarado pa. Anong oras na ba? It's 10. Ah, wala pang 10. Kaya naman pala, kasi yun nga, yung mga stores is usually bukas sila ng 11 pa. So maaga ko. So tama lang, napapuntahan ko muna yung ano, yung Shinjuku Head. So wala pa naman bukas eh. Alam niyo, ito na yung problem ngayon, sobrang init. Buti na may binili talaga ako ng ano, yung Bior na ano to? Parang wipes. So gagawin natin, kasi papay natin sa mukha at sa katawan para magkaroon ng mental effect. So ayan, meron siyang temporary na parang cooling effect. Low-key mainit siya na slight, pero kapag inisip mo naman, medyo nakakalamig siya. Kaya medyo dumamig ng very slight. Then gamitin na natin yung ano natin, Savior, ito, yung Jisoo Life. Ngayon, problema ko naman, hanap ako ng mahanap ako ng basurahan. Kasi alam niyo ba, wala masyadong basurahan. Teka lang, saan yung Donkey? Wala masyadong basurahan dito. Ayan na nga si Donkey. Dong Donkey. Ayan na siya. Laki, Megadon kasi to eh. So yung pinuntahan ko ng first day, 'di ba ano yun? Don Quixote din siya, pero maliit yun. Ito malaki talaga. Ano to, Shibuya ba? Hindi. Mukha lang siya Shibuya. Ito. Parang cross kasi. Cool. O, dyan din ng new jeans. Model sila ng contact lens. Nakita ko na si Godzilla. Ang laki pala talaga. Wait lang. Ito siya. Ayun, sa taas. Wow! Ano pala talaga siya, nasa building, nakasilip. Ang cool. Ayun, kita niyo ba yung si Godzilla andito sa taas? Kita ba? Ay hindi, wait lang. Oh, ayun, kakita niyo maliit na yun. Doon siya sa taas ng parang hotel. Hotel yung taas niya. Hotel Rizzery. Ayan. Ang laki niya, no? So, tignan pa natin anong meron sa area na yun. May okura. Ito yung store na tinignan ko din ng tinignan ko ng parang mga pre-love na luxury. Yung okura. Ito, okura. So, meron din pala dito. Kala ko sa lang yan. Kala ko sa Ueno lang. Meron din pala dito. Alam ko may Starbucks dito eh. Gusto ko uminom ng kape para magising tayo. So ayun may may Gigo ulit dito. Kumataas ulit siya na building. Yung Gigo, 'di ba yung yung mga palaruan. Tapos meron ditong mall. Toho Cinema. Actually cinema lang pala siya. Toho Cinema. Sa doon nga si Godzilla sa ay kamay niyo. Wow! Loko, nakakatakot siya. So ayun, madami ding ano yung pinipilahan nila doon? Pinipilahan sila, wait lang. Ano yan? Nakikita nyo ba? Ano yan? Maki-isosya tayo. Pila ba yan? Or mag-iintay sila ng something? Ano yun? Parang ata? Sakayan? Sakayan ata. So, totoong pila pala to. Pero, ano ba? Ba't parang, oo nga, ang pila nga sila. So, ayun, namang problema na naman ako ngayon. Kasi yung data sa phone ko, nawawala na naman. Like, kanina sa train, di ako makasearch. Tapos maya bumalik, tapos ngayon wala na naman. So hindi ko na alam ano nangyayari sa data. Ay, hindi ko na alam saan ako pupunta. Okay, so nakita ko na yung Starbucks ito. Ano kaya ito? Ba't kaya may mga harang? Ano kaya, event? Ito yung Starbucks. Pero parang bukas na ba? So ayun nga, halos lahat ng like establishments dito, kainan, malls, mga kung ano-ano, parang sarado na lahat. Ay, hindi sarado na, sarado pa. Ito, may nakita ko dito, tabi ng Starbucks. Ito yung pangalan nyo. Tokyo Mystery Circus.
Ano kaya yan? Ito, ba't parang ano siya? Bakit may ticket na nakasulat? Amusement. So, ano meron sa loob? May mga ticket. Ano na sa loob? Kasi may mga kainan din, oh. Kala ko cafe lang. Ayun, oh, may kainan. Tapos may mascot, oh, diba? Ano meron? Ay! Ang galing! Ano siya? Mga themed na rooms. So, meron ditong, ito, tingnan nyo. Meron ditong iba-ibang activities. Meron mga horror. Kita, diba? May mga horror, ganyan. Mga escape room. Mga escape room nga siya. Wala naman tayong kasama. So, mas maganda pag may kasama, diba? Kapag sa mga ganito activities. Ang cute sana. Ang taas. Ganun karaming rooms. Anyway, try natin pumunta sa Starbucks if bukas na. Manood na lang kaya ako ng movie. May English subtitle ba yan? Ang cute naman ng Starbucks na to. Ang medyo kakaiba siya. Bakit Starbucks Reserve? Kasi tingin mo iba yung, like iba yung counter. Ganyan. Tapos pagdating dito, may iba ding counters. Tapos parang may second floor siya. So try natin if may upuan doon. So andito ako ngayon sa sa Starbucks sa may taas. Tapos ako magamit yung mic ko kasi nadulo ko siya. Anyway, andito ako sa taas. Tapos dito ako pumasa sa may parang harapan. Kita si Godzilla. Ito. Pero yung picture lang ni Godzilla, hindi naman si Godzilla mismo. Kasi nasa kabilang side doon. So yan, ito yung Godzilla. Tapos ito yung in-order ko ngayon is caramel macchiato. Tapos actually, nagulat ako sa caramel macchiato kasi akala ko hot yung na-order ko kasi nga nakalagay dito. Kasi pala cold siya. And then this one, ito, garbanzo chips. Nakasulat kasi doon, recommendation doon. So, ito try natin. Hello, ayan, gumagana na ulit yung mic ko. Ayan, anyway, nakatambay ako dito sa Starbucks. Tapos, anong oras na ba? 10:15. Mga 11 pa nagbubukas yung mga stores dito. So, doon ako pupunta kapag mga 11 na ako bababa or mga past 11. So, ngayon yung pinaka-chill ko. And siguro maghanap na lang din ako ng mga ibang pupuntahan dito. Kasi ang itinerary ko lang talaga dito is yung si Godzilla. Tapos may isang daanan dito na mga puro kainan, ganyan. Anyway, yung nga pala ito, yung chips. Yung chips. Tikman natin. ASMR. Parang amoy, amoy curry. Yung itsura niya parang, parang clover. Parang hindi ko maintindihan yung lasa niya. Para siyang barbecue na cheese na hindi. Tapos parang may lasang curry na slight. Okay naman, masarap naman siya. So, ngayon, napupuntahan natin is Lelabo. Kasi, actually, dapat sa Lelabo, sa pa ako pupunta, sa may, dito? Sa Harajuku. Pero since wala na akong time, nakita ko meron ko lang Lelabo dito sa, Malagot na Shinjuku. Alam mo, nakita ko, by chance, merong Ichiran ramen dito. Kasi ba't parang wala namang tao? Ito, Ichiran to, diba? Ayun yan, Ichiran. Walang tao or hindi pa sila open. Sige, later, tignan ko kung dyan na lang siguro ako mag-lunch. Pero medyo malayo sa pupuntahan ko So, ito na yung mahirap sa Japan. So, wala masyadong mga trash can. So, anong nangyari? Pumasok pa ako dito sa tindahan na to, yung mga claw machine. Tapos dito ako nakakita ng trash can. Nalaglag naman yun. Try natin, ginawa nila. Parang scam naman. Saan ba sila nakakanalo? Ba't nananalik iba? Okay. Ang bigat naman kasi.
Ayoko na, give up na ako dun. Feeling ko maubusan lang ako ng ano dun. Maubusan lang ako ng pera dun. Wala na ka naman makukuha. Pero ang galing na iba, nakakakuha silang madami. So dito ako sa big camera, tapos may mga nabili na ako na onte. Hindi ko na bibili, hindi ko na babayadan eh. Ano siya, yung film camera, tsaka watch na Seiko. Eh, sige, pupunta ako sa may basement 1 sa mga games. Tingnan ko kung mga games. Kasi may 10% off dito eh. So ayun, galing akong ito may Yodobashi pala dito. Pasok nga tayo. Galing ako sa So galing ako doon sa big camera and then bumili ako ng dalawang film camera, 3 games, and then 2 watches na Casio. Tapos nagulat ako, naka 11,000 lang ako. Parang ang mura, nagulat din ako. 11,000 pesos. Ayun, okay. So anyway, dito ako sa Yodobashi, pero alis din ako kasi yung maganda sa big camera, first time ko mag big camera, Yodobashi pala pinupuntahan ko. Sa big camera, di ba meron 10% off ng tax-free for tours, papakita mo lang passport mo. On top of that, meron silang 5% discount pag gagamit ka ng Visa, Mastercard na credit card. Tandaan nyo yung kanina, yung akit naman ng lush na to, tingnan mo Minecraft yung like designs niya. Ang cute. Anyway, tandaan nyo yung kanina, tandaan nyo yung pusa sa yung sa may yung pusa kanina doon sa billboard. Alam mo ba, rinig na rinig yung meow niya sa buong lugar. Alam mo na ako lagi, nadidistract ako kasi kagaya nito. Siguro mga 2 hours kanina pa akong aim ko is pumunta dun sa Lelabo, pero ang dami ko nakikita kung ano-ano. Yung crab. Ito Hindi ba? Or copy lang yan. Pero hindi ba yan? Ito. Yan. Hindi ba yan yun? So ayun, may nakita akong Zara. Ano ba yan? Saglit lang. Inom muna tayo ng tubig kasi feeling ko na di-dehydrate na ako. Kasi kanina, nung bumibili ako sa sa big camera, low-key nahihilo na ako. Bakit ayaw? Sige, ayaw niya mascad. Kailangan mo ilabas. Kasi yung Suica card ko nasa loob ng wallet. So, kailangan mong ilabas. So, anyway, yun kanina, low-key natakot ako sa kanina sa big camera sa ayun, going back. Medyo natakot ako kanina doon sa big camera sa basement kasi sabi ko, ba't parang gumagalaw? Di pala nahihilo lang ako. Iba kanina nasa big camera ako. Meron ulit big camera sa kabilang street. Like ito naman. So hindi ko alam kung iisang lugar lang ba yan. Parang hindi eh. Kasi sa kabila yung kanina eh. Alam mo, puntahan na natin. Parang mas favorite ko na yung big kaysa sa Yodobashi. Kasi yung big nga may dagdag na may dagdag na dito may dagdag na na discount. Alam mo, mas malaki yung dito. Mas malaki yung big camera dito. Teka lang. Nag-ano din sila nagpiprint din sila ng films. Ubus na naman. Lagi ubus tong wala talaga. Ayan ubus na naman. Lahat na napuntahan ko ubus yan. Hindi na sila naglagay ulit. Alam niyo, ang dami talagang watch. Ayan like ang dami nila binibenta dito, iba-iba. Iba-ibang brands. And then meron din dito, ito mga Seiko. Sige na, hindi na ako magpapabudol. Tama na yun. Meron naman ako isang watch. Grabe to. Itong Omega o tag 500,000 yen. Ang galing ng machine na yun. Kasi diba sa Pilipinas, halos wala nang nagpiprint ng mga halos wala nang nagpiprint ng mga pictures. So dito, may mga may mga machines na pwede ka din mag-print na pictures mo. Kasi ayan ang galing Galing sa phone ko lang yun. Pwede mong phone or SD card. Kalimutan ko yung pinamili ko. Nilagay ko pala sa taas ng machine. Oh my god. Dito lang walang naman nanguha ng gamit dito. Ito yun, dito ko naiwanan. Yan, dyan. Dyan din ako nag-print. Sabi ko, parang ang gaan-gaan. Parang wala akong kadala-dala. Wala kalimutan ko kasi wala siyang handle. So like, ganyan lang siya. Kaya daling mawala. Ganun naman dito, very daming mga stores sa gilid-gilid. Tapos may mga kainan din. Wow, ang cool naman to eh. Yung mga food nila. Oh,
Wala, parang sarap naman dito. Ang galing sa Japan, no, yung mga ganyan. Kasi parang realistic yung pictures nila para makikita mo yung if mag-order ka. Parang sarap naman yan. 1,000 yen. Pwede na. Oh, sirloin steak. 2,000 yen. Ang laki nito, ang laki ng tonkatsu. 1,500 lang. May donki na naman. Alam mo yung donki, ang dami pala. No? Akala ko, ano lang siya. Pero mega don kaya to. Pili ko mega don kasi nga mataas siya. Yun kasi pinagkaiba, donkey tsaka mega donkey is mas malaki yung mega donkey. So may mga ano din no, sa gilid. Kita nyo yun, may mga homeless din pala. Tapos, yung pupuntahan ko, yung Lelabo, dito pala sa mall siya. Ang pangalan ng mall is, ano, ayan o, New Woman. So parang ito pa lang yung actual, ano natin, napuntahan nating mall dito sa Japan. Ay, ang bango, amoy ano. Ang bango naman, amoy UK yung mall nila. Nakakamiss naman. Hanapin natin. Ano bang floor yung Lelabo? Ayan natin. Wala tayong wifi. Dito ba? Tama ba? Lelabo. O, yan nga. So, nakita ko na yung pupuntahan ko. Sa first floor siya. Ang daming cafe. Nakakatuwa naman. Matcha Tokyo. Alang saya naman dito sa mall na to. Ang dami mong makikita. Oh, ay, ito na yung Lelabo. Dito na. Agad nga, puro luxury shopping dito. Patay yung wallet. Okay. So, pumunta ako dito sa may Converse Tokyo. Iba kasi yung Converse Tokyo sa regular na Converse. So, basically, ngayon ko lang nag-gets. Bakit yun ang pangalan ng mall? Bakit Woman ang pangalan ng mall? Kasi, yung binibenta nila, mga pang-babae. I mean, yung kunwari yung brand Converse Tokyo, pero yung binibenta lang nila is pang-babae. So, wala tayong makikita ang apparels dito. So, babalik na lang ako doon sa Lelabo. Masarap dito kasi may aircon, so malamig. This one's the Tokyo exclusive, right? Yes. Can you recommend something that's citrus, like for summer? And then what's the 44,000? The other ones. Only this class. Oh, so this is more expensive. Yes. I'll get Santal. Hi, 100. 100. Yes. Size. Yes, that size. Tax free. Yeah, that's fourth floor. Yes, 4 floor. So I'm gonna have the package and then go up, Yes. or do I pay here? Pay up. After pay, up 4. Okay. After pay. after pay and then Yes. I'll get the item. Yes. Okay, hi. So akit pa pala ng fourth floor bago doon ka mag-abide sa fourth floor. So yun, pwede may pa-customize yung label. Like mamimili ka dito. So ito yung susulatan nila and then pwede ka mamili ng mga emojis. Nilagay ko na lang 36 yung ano to, Scorpio. So name ko tapos Scorpio. Piprint nila yan dito. Ayun, nabili ko na yung perfume sa Lelabo. Ang pinili ko na lang is Santal 33 kasi actually gusto ko nga sana, ang una kong plan is yung city exclusive kasi yung Lelabo mayroon silang mga city exclusive, meaning doon lang binebenta yung scent na yon. Pero hindi ko siya nagustuhan kasi parang medyo medyo dark yung lasa, yung amoy niya. So perfect lang siya for malamig. Eh, ang gusto ko sana is medyo floral or citrus kasi yun yung perfect na amoy sa climate natin sa Philippines. So yun yung maganda sa Philippines is dapat floral, light, ganyan. So ngayon, kailangan ko pumunta ng 4th floor kasi magta-tax refund ako. So ito. So hindi siya yung kagaya sa ibang stores na diretso tax refund dito. Kailangan ko pumunta sa 4th floor. Actually medyo mahal yung perfume. Pero pinili ko na is yung 100 ml. Di ba sayang naman if doon ka sa maliit. Eh ang difference lang nila is 5,000 yen. And then ang ml nila is almost half.
So, pinili ko na yung malaki para matagal na din siya actually. Sana matagal. Nagnamoy ko na tong Santal 33 Santal 33 dati and nabanguhan ako. So, ngayon, subukan ulit natin if bango siya. Maganda siya sa weather natin. Ayan, punta na akong Fort Flex si Papa tax refund. So, yun, yung tax refund nila is parang may sariling counter. And then, ang ibabalik nila sa'yo is cash instead of directly. So ngayon, hahanap na ako ng food kasi low-key nagugutom na pala ako. Diba yung nga problema sa nakakalimutan ko minsan kumain. Pero, bang ito ng nilabo. Alam mo, kaya ko kaya pangatawan yung kaya ko pangatawan yung bread lang yung lunch ko. Baka may manginig ako. Ayan, ito pa yung isang mall. Anong mall to? Flags ang pangalan? Akala ko may lakos dito. Anyway, saan ba ako? Gusto ko nalang kumain. Saglit nga lang. Iniisip ko kasi nakakakain. Kasi parang piling ko sobrang laki ng food nung tinuro ko kanina eh. Dami kasing kainan din, sa totoo lang. Hindi ka din makapili kasi kaliwa kanan yung kainan. Burger kaya? Ito Loteria. Japanese pa rin naman yun, Japanese na burger. Sige, mag-burger tayo. Aray ko. Ito. Dito tayo sa Loteria. Mga burger. No? Ito, $5.90 lang. Aloha Burger? Ay, gaya-gaya sa Jollibee. Aloha Burger. Ay. Saglit lang. Pili pala muna ako. Ano sabihin, bakit with fries and drinks for $9.40? Ano yung masarap ito? Gaya-gaya, Jollibee naman yun eh. Uy. Joke lang. Pag teriyaki burger na lang tayo. Sa Japan nga tayo, di ba? Ito na lang. Teriyaki burger. Yung with fries and drink. Picturean natin para ito na napapakita ko. Hello, so andito ako sa Loteria. So hindi ko alam kung Japanese brand ba to. Pero para siyang McDo. So ang in-order ko nga yung teriyaki. Tapos may fries na din tsaka Coke. Kasi ang liit lang pala. Akala ko malaki. Kasi picture ang malaki-laki. Scam. May scam din pala dito. Tikman natin kung parang ang nipis. Tikman natin. Actually, masarap siya. Sobrang sarap niya. Ang concern ko lang, ang nipis niya. Tsaka parang ang liit. Kasi meat niya, yung patty, ganyan kanipis. So, like, mas makapal pa yung sa Jollibee. Pero overall, yung taste niya mismo is masarap. So, andito ko sa isa pang mall na medyo halo-halo yung nila. Yung stores. Like, may pang babae, may pang lalaki. Ang cute naman ng stores. Sa pangalan ng mall is Lumine EST. Yung pangalan nila. Dito naman is more on more on clothes, pero mga boutique. Pero may ibang branded, pero mostly boutique. Ayan mostly ganyan siya Ang cute naman ito, Lion King. Ang cute nito. Kailangan natin makat sa 5th floor kasi dun yung men's. Ayan mga ganyan, like mga iba-ibang klaseng clothes. Ayan, dito na yung pang men's and mga bags. Ito, Gregory. Ito, may Tommy. Ayun, last kong binili is sa Carhartt na cap, tsaka t-shirt. Naghanap naman na talaga ako ng cap. So, nakita ko meron dito sa mall na to. And then, ayun, yung pinurchase ko. Tapos may naman din, may tax refund din. Kaya okay lang din. So, andito ka sa Shin Okubo Station. Paano ba't ang daming tao? Hindi ko alam ba't ang daming tao dito. Wait lang. Sobrang daming tao. Tayo pupunta. Daming tao. Parang mas madami pa kaysa sa Shinjuku. Parang siksikan ng tao dito. So, pupuntahan ko nga yung Shin Okubo Korean Town. So, tingnan natin kung may mga album tayo makikita doon. Kasi syempre, yung mga K-pop album na una ma-release dito. Since katabi nga lang nila yung, diba? Katabi lang nila yung Korea. So, dapat may makikita tayong mga album dito. Ayan. So, yung area na to, puro na siya Korean food, Korean something. So, parang tayo nasa Korea. So, may mga
chicken. Nene's Kitchen. Nene, Pilipino pala yan. Nene's Kitchen. Tapos may mga K-food. K-food. And then, oh, di ba ang dami no? Si Jungkook andito na. So, puro ano na siya. Puro mga Korean brand. May mga ano din, bingsu. Di mo, BTS. Wait lang. Ano to? Bakit mas mahal to? Bakit mas mahal to kaysa dito? Ganun. At ano ba to? Weavers ba to? Ito pa lang naman yung unang K-pop store. So, mahal natin mas mura din sa gilid-gilid. Kasi medyo mahal. 2.5 sa Enhypen. Ala, tinit yung store na to. Pumunta dito yung favorite kong show dati, yung Running Man. Ito Running Man. Diba sa joke? Wow! Furniture to. Anyway, nakita pa akong isang store. Ito, K-pop Cafe and Bar. Ano to? Bakit may bayad? 15 minutes. Bibili lang naman ako. Tingnan natin. Parang yung mga tagto 200 yen na lang. Mga luma na kasi. Mga lumang CDs. Tinto? Tagal na nito ah. Parang mga kalumaan na to. Baka makita pa tayo ng EXO, ano? So yun, ano siya. Parang pag gusto mo yung mga complete CD sila pero complete CD siya pero hindi sila totoo, doon yung pupuntahan yung K-pop Cafe and Bar Zero. Anyway, balik tayo dun sa main road. So ini-expect ko na daming mga albums. Pero parang wala masyadong albums. Parang meron lang ang karamihan lang is pagkain. Kundi pagkain, skincare. Pero mga album wala. At saka mga merch. Puro unofficial merch eh. Alam niyo, itong lugar na to, tingnan niyo. Pag tinignan niyo, para siyang Myeongdong. Parang Korean na yung style niya. Like, kasi puro Koreans lahat ng binibenta. Eh no. Halos puro Korean na nga din yung mga nakasulat eh. Tsaka mga music din. Ito yung ito yung parang coin na may cheese sa loob. Alam mo, bili tayo. Bili tayo na isa lang. Pera natin muna. Wow. Bumili na ako ng itong coin. Ano ba tawag dito? 10 yen coin. Ang init naman sobra. Paano ko mahihila yung cheese? Parang papaso naman ako dito. Pero first bite masarap siya. May cheesing sa loob. Nasa gitna pa. Hindi ko pa nakakain ng buo. Pakainit naman kasi. So, ayun. Bumili ako ng K-pop albums sa store. Masui store. Dito siya, dito. Ito. And this one, itong store na to. So, ito lang yung nakita kong nagbebenta ng madaming K-pop albums. Kasi yung ibang stores dito, ilan lang. Tsaka parang hindi kompleto. So, bumili ako ng Enhypen, syempre na bago. And then, ang cool kasi, nagbigay sila ng freebie. Ito. Nagbigay sila ng cup ni Nikki. So, syempre, di ba, Japanese Nikki. So, nagbigay siya ng cup. So, ngayon, I think, ewan ko, ano pang gagawin ko dito? Wala naman lahat akong gagawin. Actually, hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. So, meron ditong, gacha ng Enhypen. Ito yung pwede mong mga makuha. So, maglalagay tayo ng coin. 1,000 yen siya per draw. Isa muna. Yun, next. Yun, dalawa. So ayan, nakabalik na ako sa hotel room. Tapos pagbalik ko, nilinis na nila yung kwarto. So, maayos na. Tsaka bago na yung mga ulit. Mga punda, ganyan. So, ayun, yung pinuntahan ko kanina is yung... Kalimutan ko na kagad. Shinjuku. Ayun, sa Shinjuku. So, nakita ko si Godzilla. And then, namili din ako, nag-shopping ng onte.
Tapos, onti lang shinaping ko, pero masakit sa bulsa yung shinaping. Tapos, ano pa ba? Ayun, kumain din ako kanina doon sa parang burger. Yung sabi ko nga, diba, parang sarap, mas masarap pa rin yung ano. Mas masarap pa rin yung Jollibee. So, ayun, ubos na yung tubig ko dito. So, namili ako ng tubig sa 7-Eleven. Ayan, yung mga bottled water. Actually, yung bottled water nila is nasa 98 yen. So, mga magkano yun? Siguro mga ano din, 30 pesos, 40 pesos, ganyan. So, pwede na din. Okay na din siya. Ano yung mga napamili ko? So, yung una ko nabili is sa mga big camera. Actually, gusto ko bumalik sa big camera. Siguro bukas, titignan ko. Yung etong difference, yung sabi ko nga kanina, yung Yodobashi tsaka big camera, pareha sila ng parang mga binibenta na parang mga electronic stuff, ganyan, mga TV, washing machine, mga phones, basta mga electronic things. Pero sa big camera kasi, aside doon sa 10% na pwede mong makuha na off kapag foreigner ka, pag tax exemption na i-request mo, meron din silang, on top of it, meron silang 5% na ibabawas dahil doon sa payment method mo. So, kunwari, ang payment method mo is yung yung may choice sila doon, mga Visa, JCB, Mastercard. So, di ba yun naman yung mga usual na cards sa Pilipinas. Di ko lang sure if pwede debit card, pero credit card kasi ginagamit ko. So, on top of it, meron silang discount. So dito sa ang dami ko nabili dito sa sa Bic. Pero ang inabot ko lang is parang 11,000. So yung una ko nabili is yung Casio na ayan. Ano siya, ang tawag dito? Watch. So dalawang color, may blue tsaka may pink. So ang cute lang nila. And then itong film camera. Ayan. So actually, itong film camera, hindi ito yung hinahanap ko. Hinahanap ko yung Fujifilm. So try ko i-paste yung picture. Basta yung Fujifilm na film camera. Pero hindi siya available sa kahit anong stores. 3 or 4 na places na napuntahan ko. Lahat sila unavailable. Puro ganito lang, ganito. So dalawa binili ko. Yung isa, ginagamit ko na starting kanina. So ang saya niya gamitin. Tapos, ang maganda pala din, plan ko before umuwi ng Pilipinas, ipapadevelop ko yung isa kasi sa big camera tsaka sa Yodobashi, pwede kang magpa-develop ng photos dun. Ibibigay mo lang sa kanila to tapos i-develop na nila yun. And then next, hindi ko in-expect. Akala ko magiging magiging sobrang mahal. So bumili ako ng Mario Kart sa Switch na game. So bumili ako ng Mario Kart na game. And then bumili ako ng Naruto. Yung favorite ko si Naruto. Bumili ako ng Naruto na game. Hindi ko alam kung bago to. Bago ata to kasi dito na si Boruto eh. And then, eto nakita ko lang kasi parang bago daw nila. Ano ba title to? Reinatis. Ganyan. So, ayun, may free siya. Hindi ko alam paano ba itong free na to. Pero ito yung game niya, parang maganda. Parang siyang RPG. Ano nga ba ito? Kasi mga Nintendo Switch. Yung ata to eh. Minsan kasi may mga poster freebie sila. Kapag dito mo binili sa Japan yung mga games. Lalo na pag mga new releases. Ay, may soundtrack. Ang galing! May kasama siyang CD. CD na, like music na CD. Oh! Ang galing! Tagal ko na din nakakakita ng mga CD ah. So, ito yung soundtrack nung ginamit nila. Ay, ang galing! Excited ako laruin to. Promise. Ayan. So, nakabili ako ng 3 Switch na games. Kaya ako nasabi na sobrang mura. Mahal, diba? Mahal pa rin naman pero kaya ako nasabi na sobrang mura kasi sa Pilipinas, yung isang Switch game na ganito is naglalaro ng 4,000, 3,000. Kapag mga bagong releases pa, lalo na mga 4,000 siguro or 5,000. So ito, mura ko lang siya nakuha. Brand new silang lahat. So next ko nabili is yung Lelabo na perfume. So, patry ko na gusto itong perfume na to. And naamoy ko na siya before. So, meron kasi, yung sa Lelabo nga, kagaya sabi ko kanina, meron mga city exclusive silang perfume. So, city exclusive meaning dito lang mabibili yun. Sa ibang bansa, di mo mabibiling perfume na yun. So, meron silang city exclusive yung Gayak 10, pang Tokyo lang siya. So, pag bumili ka ng Lelabo, let's say, kunwari sa Osaka, ang alam ko wala doon. Dito mo lang sa Tokyo mabibili talaga. Pero,
Nung inamoy ko nga, yung Gayak 10, yung city exclusive nila, ang amoy niya kasi is parang musky na matapang na best for cold weathers. Syempre nga sa Pilipinas kasi hindi naman malamig. So, 'di ba kapag matapang yung pabango tapos nasa mainit na lugar parang hindi tama sa ilong. So, ang nabili ko is Santal 33. So, Santal 33 is yung Santal 33 is floral siya na citrus na scent. So, ayan, ito yung box na dali natin kasi gusto siya gamitin. Ang maganda dito, nakasulat customized. Kapag bumili ka ng lalabo, kino-customize yung box tsaka yung bottle mismo. So kagaya kanina diba pinakita ko, isusulat mo yung name mo, tapos pwede ka magdagdag ng mga kung ano-anong mamimili ka dun sa choices ng mga parang emoticons or emojis, ganun, na pwede mong ilagay. So yung sa akin, yung inano ko nga is yung name ko. Ayan. Ayan. So, Vino. Tapos yung parang sign ng Scorpio, which is yung sa birth month ko. So, ayan. Ito siya. Santal 33. Tapos, 100 ml. Eau de parfum siya. So, ibig sabihin matagal siyang magsistay sa katawan mo or sa balat mo. And then, ayun, labeled in Tokyo. So, makikita mo talaga dito saan siya binili or saan siya ginawa. Tapos, may date tsaka yung name. Parang nakakapanghinayang buksan kasi sticker yan eh. Ay, oo nga pala. Yung lalabo, pag bumili ka sa lalabo, pwede ka magpa-refill sa any lalabo store sa buong mundo. So, di ba meron na sa Pilipinas, kaka-open lang ata nila 2 months ago or last month lang ng lalabo sa Greenbelt, ang alam ko. So, yun. Pwede ka magpa-refill doon tapos 20% off doon sa price nung pagbili mo nito. So, may bawas siya. Although, maliit lang yun, di ba yung 20%? Tsaka parang mas mahal yung price nito sa Pilipinas eh. So, ayun, mas mahal to sa Pilipinas eh. So, mahal din, di ba? Kasi itong box na to, agad to eh. 5,000 yen kagad tong box eh. Joke lang. Tapos, binuksan. Oh! Ay, may letter. Paano ko to alam? Ayan, nakasulat. Ay, ang galing. Merci. Ano ang brand ang lalabo? French? So, hindi ko nga alam eh. So, thank you for purchasing our creations. So, diba? So, sabi dito, sabi, we advise you to keep your creation away from light and heat when not in use. So, paano yun? Yung iniin sa Pilipinas. Eh, bahala na. So, ayan. Ito yung packaging now. ASMR. So, buksan mo. Ay, 5,000 ulit to. Ayan na. Ito na yung perfume. Nakikisama. Ayan na yung perfume. Diba? Lagyan natin ng background music. Santal 33. Actually, ang nagpauso pala ng Santal 33 sa Pilipinas, si Bea Alonzo. Alam ko sinabi niya to dati eh. Santal 33 tsaka yung Bitter Peach. Bitter Peach ng Tom Ford. So yung Bitter Peach ng Tom Ford, yun yung ginagamit ko talaga, naging favorite scent ko. Tapos after nun, nag-try ako. Pero bumabalik talaga ako sa Bitter Peach. Ang bango! Ang bango. Oh my God, ang bango. Wow! So yung scent niya, hindi siya floral na, alam mo yung floral na gumagano sa ilong? Yung floral na parang gaganon. Hindi, yung floral niya parang pag ganun, pababa, parang ganun na floral. Parang ganun na floral yung amoy niya. So para siyang para siyang dried. Ang notes na nakikita ko, hindi naman siya notes eh, yung parang kung i-describe ko siya, para siyang yung amoy ng dried na paghalo mo yung dried na flowers tsaka dried na leaves. Yung parang hindi siya earthy eh, pero floral earthy, ganun yung amoy niya na mabango pa rin. So perfect siya sa parang kapag yung climate is malamig or mainit, parang babagay pa rin siya. So goodbye. Kaso lang ang mahal. Magkano to 44,000 yen. So dapat lubos-lubosin natin gamitin to. Tapos alam niyo ba, if ever na kunwari pag pumunta kayo dito, tapos naubusan kayo ng cash,
lahat ng 7-Eleven merong withdrawal, meron silang machine doon. 'Di ba sa Pilipinas nag-start na din? So dito din meron din ganun. And sana experience ko, GCash card talaga ang maganda gamitin kasi yung palitan mataas tapos yung fee mababa lang. Kasi nabasa ko din na yung ibang cards mababa yung palitan tapos mahal yung charge, parang 250 pesos. Ito, di ba pumunta ako kanina sa isang big camera doon sa may Shinjuku din, pero yung isang big camera din doon. Daming big camera, no? So, meron doon nakita ko nga na yung parang machine kung saan pwede ka mag-print ng picture. So, pwede kang gumamit ng phone mo, kung meron kang SD card, micro SD card, nakasulat doon na pwede mo silang gamitin lahat. So, tinry ko lang naman kanina. So, 50 yen per print, per picture. Tapos, ito lang nakita ko sa yung picture. So, yung picture ko doon sa Akihabara. Ayan, pinrint ko. Tapos, yung picture din doon sa may Amioka shopping district. Ayan, ang ganda. Actually, ang ganda ng pag-print. Tapos, ayun din, sa Amioka din, shopping district sa Ueno. So, ayan, ang cute. So, yung isa din na nabili ko is, actually, sobrang hinahanap ko kasi to sa online. Nakita ko lang, wala tayong store, alam ko walang gantong store sa Pilipinas. Wala tayong physical store. Usually, bumibili tayo sa second hand, yung mga second hand na ganito, or sa US, ibang bansa nagpapabili. So, ganun din. Binigyan din ako ng card tapos ni-refund. Ang binili ko dito is, yan. Sobrang gusto ko ng cup na to. Sobrang tagal na. Itong cup na to. Carhartt siya. Ayan yung brand. Carhartt. So, US brand siya. Pero ito specifically is Carhartt Whip. So, parang another brand din siya ng Carhartt. Pero same lang sila. So, ang ganda kasi nito. Ayun o. Diba, ang simple lang. Tapos, ganyan yung style niya. Parang, ayun o, ganyan lang siya maliit. Hindi siya yung malaki na mataas. So, para lang siya yung yung sa, ano tawag dito? Yung cap ko sa Lacoste. Hindi din siya mataas. Mababa lang yung, ayan. O, diba, ang ganda. Ang cute, ang fit niya dito. Ayan, ang ganda niya. Gusto ko siya. Next, yung binili ko din sa Carhartt is t-shirt. Ayan, t-shirt. T-shirt lang siya na may shirt lang siya. T-shirt lang siya na may na may Carhartt. Ayan. White t-shirt. Eh, okay lang. Kasi mahilig ako sa white t-shirt eh. Tapos yung tela niya is medyo makapal. So, hindi siya manipis na tela. So, ayan. Dati ko pa talagang aim bumili ng Carhartt na cap. Eh, nakita ko may mga damit din sila doon sa store. And then lastly, ang nabili ko doon, pumunta naman after ko sa Shinjuku. After Shinjuku, pumunta ako sa Chuo-shiba station. Yung station na yun, or yung area na yun, isikat sila sa mga, or may area doon na tinatawag nilang Korean town. So yun nga, pagpunta ko nga kanina, in-expect ko na maraming Korean products. Well, madami naman, pero mostly cosmetics, tsaka yung mga souvenir, yung mga kung ano-ano, yung alam niyo yun, yung mga maliliit na picture ng K-pop idols. So, in-expect ko, meron ding mga madaming albums. Pero so far, napumunta ako dun, 2 store lang ang may K-pop albums. So, yung napuntahan ko pa, yung sa may malayong store, kasi dun yung madaming choices. Yung unang store na nakita ko, isang piraso lang yung gusto ko dun, kaya hindi ko binili. Bumili ako ng, yun nga, sabi ko, di ba, bumili ako ng Enhypen na album. So, itong album siya, 2 album. Ito yung pinakabago nilang album, 2. Ayan. Tapos nagbigay sila ng freebie na baso na pinrint. Member din to ng Enhypen, si Nikki Nishimura. So siya, Japanese kasi siya. Tapos may nagpasabay din sa akin, ito, IVE na album. So yun lang yung mga napamili ko today. Hindi naman siya sobrang dami, pero masakit siya sa bulsa. Lalo na yung pabango, ang sakit sa bulsa. Teka lang, parang ang mahal ng lugar na. Isang buong set siya, so 6,000 yen. Mas